pa pala kami bumalik dito sa accommodation namin sa Bulatan Hostel. After natin sa Mari-Mari na half-day tour kanina, bumalik muna kami dito sa accommodation namin para magpahinga kasi mga puyat pa at mga inaantok since madaling araw na rin kasi kami nakarating kanina. After namin matulog ng 1 hour, eto lalabas na ulit kami at gagala. Around 4:30 PM na ngayon and pupunta kami sa Masjid Bandaraya. So isa ito sa mga mosque dito sa Kota Kinabalu. So hinintay lang namin yung Grab namin, nag-book na kami and ang mura ng Grab dito and 16 ringgit lang siya for 6 packs na. Philippines. Yeah, you buy ticket here. Okay. Guys, andito na tayo sa Masjid Bandaraya. So, isa to sa mga mosque dito sa Kota Kinabalu and meron lang siyang entrance fee dito. So, pasok tayo sa tourist center nila. So, may fee lang na 5 ringgit pag gusto nyo lang sa may labas lang ng mosque and then 10 ringgit pag gusto nyo pumasok sa mosque plus pwede kayong magsuot ng mga pang Muslim na ano. Tawag nga ulit sa ganitong suot. Ay, alam niyo po mag-Tagalog? Marunong po kayo mag-Tagalog? Paano po kayo natuto? Pilipino po ba kayo? Pilipino, mama. Talaga po. Ang tawag po ulit, sorry? Songko, Juba. Songko, Juba. Songko. So, ang tawag pala nito, Songko and Juba. So ito guys, nakapagsuot na tayo ng pang Muslim na kasuutan dito sa Masjid Bandaraya, Kota Kinabalu. Kung mag-a-avail kayo nito, 10 ringgit lang kasama na yung suot and makakapasok tayo sa loob ng mosque. Hinintay lang natin mga kasama natin, nagbibihis lang din sila. Papasok na tayo sa loob ng Masjid Bandaraya na mosque. Mas okay na mag-avail kayo ng 10 ringgit na entrance fee kasi meron na siyang kasamang pwede na kayo kasama na sa rental yung etong suotin natin na pang Muslim and then kasama na rin dito yung entrance fee sa loob ng mosque. So makakapasok tayo, makakapag-take tayo ng mga pictures and ayun, mas iba yung experience pag nakasuot kayo ng mga ganito. Pumasok lang tayo dito saglit sa may mosque and may limitation lang kung hanggang saan banda tayo pwede since tourist tayo and yun, ang ganda ng architecture ng mga mosque talaga. Yung last na punta ko sa Maguindanao or Cotabato area, talagang every mga mosque talagang maganda yung itsura, yung interior pati yung mga design ng mga sa labas, sobrang ganda tingnan. Maraming masjid na mosque around the world and isa sa
Isa ang Masjid Bandaraya Kota Kinabalu sa pinakamagandang masjid around the world. So eto, merong iba't ibang mga masjid. Merong Saudi Arabia, meron sa Japan, may Russia, Malaysia, and marami pang iba. So papasok na pala kami. Andiyan na yung Grab. Nagtatry kami ng chicken skin. 7 ringgit lang. Ang dami niya. So yun guys, andito na tayo sa night market dito sa Kota Kinabalu. And para siyang dampa, tapos ang daming mga kainan dito na tapos pwedeng lutuin on the spot. And ayun, maraming mga nag-aalok dito na mga maraming mga nagtatagalog din. Teka lang, ang hirap. Saan ba tayo? Dito ka lang. Huwag ka masarap. Hindi, magti-check muna kami. Dito ka lang. Promise ko kayo mo lang. Dahil tawi-tawi lang dito. Huwag masarap, huwag ka magbayad. Promise ko lang. Medyo ang hirap lang dito kasi ang dami nag-aalok. Hindi kami makatingin ng maayos kasi medyo marami lang nag-aalok. Pero yun, marami din kasing option, so medyo mahihirapan din talaga kayo. So ayun, nag-check muna tayo dito sa along parang seaside nila. Ay, may seaside area pala sila dito. Ayun guys, nakakita pa tayo ng Klook store. Wala, naiwan na ako. So ayun guys, after 20 minutes of walking from Seafood Night Market, andito na tayo sa Api Api Night Market. Ayun guys, bali namimili muna kami ng mga pagkain dito sa Api Api Night Market, and then sabay-sabay natin mamaya kakainin. So, pili-pili muna tayo ngayon dito.
guys, andito tayo sa Api-Api Food Market or guys street. So itong street na to, isa tong mahabang street na punong-puno ng nagbebenta ng mga street food dito sa Kota Kinabalu. And sa sobrang daming choice dito, hindi na namin alam kung ano yung mga bibili namin. Kaya ang ginagawa na lang namin, bumibili kami sa iba't ibang food stall and then dadali na lang namin sa accommodation namin at doon namin kakainin ng sabay-sabay. And then ang gagawin namin is mag-sharing na lang kami para lahat matikman namin ng mga food. Para matikman namin lahat ng food. And ayun, sharing na lang din sa mga payment. So ang isa din pala sa kinaganda dito, marami ditong mga marami ditong lokal na marunong ring magtagalog. So minsan nagugulat, minsan nagtatanong kami nag-inquire kung magkano, then bigla na lang nagtatagalog pala siya, ganyan. So talagang nakakatawa din kasi siguro dahil na rin malapit yung Saba Island sa Philippine Island din. And ayun, sobrang daming tao ngayon dito sa food market and highly recommended guys na mag-visit kayo dito at itry nyo yung iba't ibang food and drinks dito sa Api-Api Night Market. So let's go guys. So we're almost done. Hinintay ko na lang sila. Okay, let's go.